once na narinig mo na yung click, ibig sabihin, sakto yung pagkakamagnet sa kanya. And then, sobrang powerful nung kanyang magnetic. Kahit igalaw-galaw mo pa yan, hindi malalaglag yung phone mo. And, napansin ko sa kanya kanina, hindi siya ganon kadaling matanggal. Kahit na naka-magnet lang siya. Hindi ganon kadaling matanggal. Mahirap siyang tanggalin. Ngayon, excited ako kasi ang tagal kong pinag-isipan kung bibilhin ko ba itong i-unbox natin ngayon. Excited ako dito kasi matagal ko nang gustong magkaroon ng ganito. Ito yung first ever na magkakaroon ako ng gimbal. Ano siya, mobile stabilizer. Di ba mahilig nga ako mag-video-video tapos nag-vlog ako sa labas kapag ka umaalis kami. So, kung napapansin niyo yung mga video ko, minsan may mga gumagalaw or kung ano-ano. Basta magalaw siya. So, bumili ako nitong DJI Osmo Mobile SE. So, nabili ko siya kasi naka-sale siya. Yes, naka-sale siya na nabili ko sa Amazon. Tapos, ang regular price niya, 100 plus euros. Nabili ko lang siya ng nasa 70 euros, mga ganyan, 79, 80 euros, mga ganyan. So, kasi ang regular price nga niya is 100 plus. So, binili ko na siya habang naka-sale pa. At, hindi ko pa siya na-unbox kasi halos kararating-rating lang nito. Okay, so now, bubuksan na natin siya. So, mayroon pa siyang cover na plastic. So, first, pakita ko muna sa inyo yung itsura niya. So, ito yung kanyang box. Ayan. And then, dito nakalagay yung, meron pa ditong tatanggalin para mabuksan ko. Ayan yung nakalagay sa kanyang box. Osmo Mobile SE. Tapos, sa side, yung nakalagay na DJI. Sa side, ito naman. Tapos, sa back, ayan. So, ito yung nakalagay sa kanyang back. Nakalagay yung mga inclusion nitong package. Tapos, meron siyang app. Alam ko merong app na kailangan akong i-install sa aking phone. So, compatible naman siya sa Android saka sa iPhone. Yun. Ayan. Okay, so pag open mo ng box, may nakalagay na ganyan, yung parang instruction niya kung paano mo siya i-attach. Tapos, may nakalagay na ganito na box sa ibabaw. I think ano to, manual. Okay, so ito yung laman nung box na nasa ibabaw. So, manual and leaflets. Ayan, and care card niya. Ayan siya. Tapos, may kasamang ganito, yung silica gel. Tabi natin dyan. Tapos, ito, manual again. Tabi natin dyan. And then, ito, manual again. Tabi natin dyan. And, this one. Ito yung para sa app na kailangan mong install. I-scan mo lang siya. Ayan. So, tabi natin dyan. Tapos, ito, may kasamang pouch. So, dito mo ilalagay yung, kasi nga, kailangan ko siyang dalhin araw-araw, di ba? Kung kailangan ko siyang dalhin. Meron siyang lalagyan na kasama. So, good thing sa akin yun. Tapos, balik tayo dito sa may product. So, may kasama siyang clamp. Magnetic clamp na siya. So, tabi natin dito. Tapos, ito yung, uy, mabigat. Medyo mabigat siya. Okay, ito naman. So, sa ilalim nung may nakalagay na charger. Cord. Yan, cord. Type-C. Ayan, Type-C. Type-C siya. Tabi natin dito. Tapos, ito. And then, ito yung laman nitong pouch na to. So, meron siyang kasamang small tripod. So, just in case na gusto mo siyang ilagay o ipatong sa mga mesa, ganyan. Pwede rin siyang additional handle kapag ka nasa outdoor ka. And, importante sa akin to kasi nga, pag nag-video ako dito sa loob ng bahay, so, importante na may kasamang ganito. So, good thing sa akin yun.
Okay, so ayan, natanggal ko na siya sa may pouch niya. So, compact lang siya. So, talagang pwede mo siyang dalhin kahit saan. Okay, so, ito na yung kanyang, try natin yung kanyang magnetic. Uy! Powerful yung kanyang magnetic lamp. Oh, sobrang powerful nung kanyang magnetic lamp. Okay, so tanggalin muna natin kasi ilalagay ko pa dito yung phone ko. So, hindi ko alam kung capable siya sa iPhone Pro Max. So, try natin. So, ilagay muna natin dito yung aking iPhone. Tagalin natin yung ano. Kasi may nakalagay na ano eh. So, kailangan kong tanggalin yung ayan. So, tinanggal ko yung phone sa nilagyan niya. Tapos, ang alam ko magnetic din to eh. So, try natin. Okay, dumudulas. So, hindi siya pa pwede kasi dumudulas. Ayan o. Nagmamagnet, pero nadulas. Nadulas siya. Nadulas. So, talagang kailangan yung clamp. So, paano ba ito buksan? Ayun. So, ayan. Nabuksan ko na. So, ilagay muna natin yung phone ko dito. Okay. So, adjustable naman yung clamp. Adjustable. Okay. So, secure yung phone kasi kung napapansin ninyo, teka lang. Okay. Kung napapansin ninyo, dito sa yung clamp niya, nakaganon. Nakaganon. So, safe yung phone na hindi malaglag. Adjust natin. Tapos, saka natin ilagay dito. Yun. So, open natin. Wait. Open natin. Huwag kang babaksak. Okay, may battery naman. Okay. So, tapos, meron siyang, nangangapa ako. Meron siyang 3 modes. Okay. Ayan. Pag-aaralan ko pa siya. Ang galing. Nangangapa ako kasi hindi. First time kong gagamit ng ganito. Yung magnetic lamp niya matibay. So, hindi siya nalalagyan. Ang hindi ko pa alam kung paano talaga siya gamitin. Pag-aaralan ko muna siya kasi may app din ako na kailangang i-install sa phone ko para magamit ko siya smoothly. So, eto ay yung may nakalagay dito na parang rubber. So, kung saan mo siya ipipinpoint. Ayan o. May up, down, side, and side. Tri-axis na to. Hindi siya yung 2-axis lang o 1-axis. Tri-axis na siya. Medyo mabigat siya. May weight siya. Tapos, hindi ko pa nalalagay itong tripod niya. So, lagay natin. Medyo mabigat siya. Okay. So, ayan na yung mini tripod niya na ilagay ko na. Ayan. So, ang ganda. Tapos, dagdag handle din siya just in case. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano ko siya in-attach kanina. So, tinanggal ko siya ulit. So, ito yung kanyang magnetic lamp. Ayan. Ang maganda dito, naka-curve yung side, magkabila. So, safe yung phone mo once na inilagay mo. So, ilalagay natin siya ngayon. And then, make sure na nasa gitna siya. Okay, so ayan. Nasa gitna na siya. And then, meron ditong sign, ang tawag dito palatandaan kung paano mo ilalagay o imamagnet sa kanya dito. Kasi dito, may nakalagay dito, may parang awang dyan, dito sa part na to. Same dito, kailangan sakto sa kanila. So, okay. So, ayan na siya. Ayan. So, to make sure lang na ayun. So, once na narinig mo na yung click, ibig sabihin, sakto yung pagkakamagnet sa kanya. And then,
Sobrang powerful nung kanyang magnetic. Kahit igalaw-galaw mo pa yan, hindi malalaglag yung phone mo. And, napansin ko sa kanya kanina, hindi siya ganon kadaling matanggal. Kahit na naka-magnet lang siya. Hindi ganon kadaling matanggal. Mahirap siyang tanggalin. Ayan. So, ibig sabihin, safe yung phone mo na hindi malaglag. Ayan. And then, turn on natin. Okay. So, ayan. Meron indication dito ng battery. So, naka-red na siya. Ibig sabihin, kailangan ko na siyang i-charge. Ayan o. Naka-red na yung nasa baba niya. So, kailangan ko na yung i-charge. Okay. So, tinanggal ko ulit siya. Sa paglagay ng clamp, may indication dito. Ayan. May sign dito. Kailangan, yung pagkakalagay mo, hindi siya pwedeng baliktad na clamp. Kailangan facing o naka-upward yung camera. So, nandito yung camera ko. Dapat, ayan o. Ganyan yung tamang paglagay ng clamp. Kanina kasi nagkamali ako. Na ganun ko siya. So, itong sign ng camera is naka-facing sa baba. So, mali yung pagkakalagay ko kanina. So, ngayon, facing sa taas ng camera. Pataas. Ayan o, meron siyang sign sa gilid. And then, ito naman is joystick. Itong part na to, joystick siya. So, meron siyang up. Meron din siyang down. And then, side. And then, dito naman, nakalagay yung mga modes. Ayan. Tapos, ito yung zoom in saka zoom out. Itong nasa gilid. Tapos dito, yung kung i-charge mo na siya. Tapos, in-install ko dito sa phone ko yung DJI Mimo. Ayan. In-install ko sa kanya kasi para magamit ko yung tracking mode niya. Thank you for watching my loves. Hanggang dito na lang muna ang video natin ngayon. See you mamaya ulit. Pero tulad ng dati, bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa akin channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell at huwag mo rin kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod ko pang videos. Bye my loves! Thank you! Mwah!